You came to us from congregations where the Spirit of the Lord was upon you, and you were charged to visit the brokenhearted, to visit the captive, to anoint those who were bruised. These things you have done. Countless persons have depended upon you for your help. In the providence of God, we know that both suffering and joy can be God's way of teaching and healing. Praise God. Reverend Alex and Reverend Ward, at your ordination, you received authority to read the Holy Scriptures in the Church of God, to preach the Word, to celebrate the sacraments, and to order the life of the Church. At your commissioning, you received authority to equip the people and to embody the unity of the congregation, worship with His life and Word. By God's grace, we did many things that seem to be beyond your power. We thank God that we were given the vision to be faithful. Death and illness have not countless hardship. The truth has not always been easy to preach. We know something of the grace by which you have lived, and we thank God for your vision. Nawa nararamdaman ninyo ang pagpapasalamat ng congregation sa lahat ng inyong mga ginawa, and never think lightly of the great good that God has brought through you in these many congregations. Continue to be true to your calling, even in your retirement years, and may God's love and power be with you always. Let us pray. God of grace, feed your servants, Alejandro and Eduardo with vision. Empower them with your Spirit. We give thanks for the ministry of these men and for the ways in which you have ministered through many congregations to them. Give them now a sense of your abiding presence, that they may continue to love and serve you in their retirement years, and ever grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. In whose name we pray. Amen. Amen. Pwede ko ba request daughter of Reverend Kenneth to please letter song, and may we request two great servants of the Lord to please come out and please let us sing. Para po sa aming lahat.
now render another song. Yeah. Wow. Yeah. Praise God.
8 apo, 9 grandchildren, Reverend and Ma'am Kanyete. Palakpakan po natin sila. Thank you so much. Yes. Ngayon, maririnig natin ang ilang mga pananalita mula sa ama at lolo na inalayan ng mga kantang ito, magandang kantang ito. Reverend, we listen from you. Mukhang maiyak na ako. Mga minamahal ng mga magulang at mga kapatid. Salamat po sa pagkakataon ito na ako'y nabigyan ng pagkakataong salita ng kaunti pero mahaba. Ako po ay tubong Cagayan de Oro at katulad ng inyong narinig kahapon sa katauhan ng ating manggagawa, Reverend Aspa. Ako man ay stowaway. Pag-alagala sa Manila, labas-pasok sa kulungan ng mga presinto, dahil ako'y nasangkot din sa pandurukot. Binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na sa aking paglalakad ay makarating ako sa isang gusali. Ngayon pala ay Department of Social Welfare Administration. Nagpresenta ako doon, pero nakatakot ang aking paningin, ang aking pagkatao, mahaba ang buko. Sinikap ko lang na magbigay ng ilang mga pananalita kay Atty. Inocencio, at ako naman ay tinulungan. Nung kahaponan na yun, ay dinala ko nito sa Children's Garden. Ito ang istambayan namin. Dito kami nangangahoy. Doon ko nadaba. Karanasan sa ampunan na itinatag ng United Methodist Church sa pamumuno ni Reverend Dr. Charles Mufbrook at ni Dr. Asuncion Perez. Na ako'y dumating dyan ay maaaring tulad ko ang aking sarili, yung sinabi ni Propeta Isaiah na parang akong halamang walang katangian, kagandahan, makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para lapitan ako. Meron kaming 350 na kung saan galing dito sa Metro Manila. Ang ako ay nariyan bago ako magtapos ng high school sa Juan Pulong Memorial High School. May ginamit ang Panginoon ang First Quaker Town United Methodist Church. Meron akong isang pimpal doon na sumagot
ng lahat ng aking kung anumang kurso ang kukunin ko. Pero alam ba ninyo, ang nagpaaral sa akin, hindi mga adult, mga bata sa Sunday school. Nagbibigay sila ng $300 sa akin. Buwan-buwan ang gusto sa yung aking pag-aaral sa Wesleyan University. Kaya, noong 1962, salit na ako ay gumawa ng agricultural engineering course. Inabalrate ko, balik tanaw ako sa buhay ko. Lahat ng mga natutuhan ko rito tungkol sa Diyos, tungkol sa mabuting pakikipagkapwa-tao, naisip ko na marahil ng Diyos na ako ay tawagin magpumasok sa ministeryo. Sinangguling ko kay Dr. Charles Mosbrook at kay Dr. Asuncion Perez. At nagalak sila. Kaya sa isang quarterly conference, hindi pa church conference noon, sa Central Church, ako yung humarap sa mga kapatid natin doon para i-endorso sa distrito at saka para magpastor. Nang mabalitaan ng Obispo Didi Alejandro na ako ay nagpastor, sinabi niya kay Dr. Mosbrook, pagkatapos na sunod ko, matugunan ko yung requirements. Ang sabi ni Dr. Mosbrook, kahit saan mo ipadala yan, walang reklamo, susunod yan. Kaya ang una kong destino ay ang Boreas Island. Magkasama kami ni Pastor Nazaria Jr., hinati namin ang Boreas Island. Ako sa Kawayan at sa San Pascual, dalawa lang naman ang bayan ko. Naging matagumpay po ang gawain namin. Nang magbalik ako dito, ay yung mga matatandang pastor ay niyakap ako. Dahil nung panahon na yun, hinati kami ang Pastor Kayubat at mga kasamahan pa, Pastor Sera, iba pa ay dinala sa Mindoro. Ako sa Boreas at sa Bicol at dito sa Quezon Province. So kung merong nagpioneer dyan sa pangunguna ni Pastor Gonzales, isang evangelista na galing sa United Church of Christ in the Philippines, na nagsilbing inspirasyon para kami ay lalong tumibay ang aming pananampalataya at maging masigasig sa paghahayag. Yun po ang simula. Now, lahat ng iglesia na nadistinuhan ko, hindi ibig sabihin na walang problema ako na encounter sa relationship. Pero halos lahat ng iglesia na nadistinuhan ko ay nag-iwan ako ng alaala. Pagawain. Kaya naalaala ko ng mga membro. Nagsimula sa Valenzuela, patayo tayo ng second malaking iglesia doon. At sa iba pang mga iglesia at yung mga binuksan pa ng mga mission extension pero naging local church. Isa na nga ang The Way United Methodist Church. Kaya ito ay pangatlong
Isino ko na sa the way na hindi ko naman hiningat o dinapit o hiniling sa district superintendent. Ganun at paraan. Yung where He leads me, I will follow. At alam ba ninyo, na ibinuhos ng Panginoon ang mga biyaya at pagpapala na di sukat ko akalain na hindi lang mabago yung aking pagkatao, kundi matamasa ko yung katumbas o tinumbasan ng Panginoon yung mga biyaya at pagpapala. Ang huli kong malaking iglesia ng itinayo ay ang Ten Commandments United Methodist Church na mission extension ng Grace United Methodist Church. Alam ba ninyo ang pinasangkapan si Don and Mrs. Francisco? Inabot sa akin ang 500,000. Sabi niya, Pastor, tinanggihan ako ng DCAS sa alok ko. Ngayon, ikaw ang pastor namin. Tanggapin mo itong 500,000 at ipagawa ko ang Ten Commandments United Methodist Church na bago kami malagutan ng hininga ay magsilbing ala-ala yan dito sa subdivision ko sa Valenzuela na mayroong isang lalaki ng Diyos na tumanggap ng sakripisyo. Pero ang sabi niya, bago ko ibigay sa iyo, sabihin mo sa mga taga-Grace United Methodist Church na magbigay sila ng counterpart out of 500,000. Yan laki-laki na noon. Nag-raise ako sa mga membro at ipinagbigay alam ko na ito po ang counterpart ng Grace United Methodist Church. 60,000. Pagkatapos nabot sa akin at napatapos. Mga iglesia natin dito na minamana ngayon at nararanasan ng mga bagong pastor. Ang July at iba pa, yan ay mga hirap pagod. Walang budget ka, pero sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon ay nagawa. Mga minamahal ng mga magulang at mahal na mahal po ang United Methodist Church. Kaya kung ako'y hubugin na ako ay pumalas sa United Methodist Church at sumama sa Philippine Methodist Church, nag-isip ako ng mabuti. Dahil alam naman ninyo, ako ang campaign manager ni Bishop Tangunan. Kung kami ay malapit at magkaibigan ng ating obispo, ay ganun din naman si Bishop Tangunan. Pero hindi ko po kinagat yun. Dahil nakita ko po na kung hindi sa United Methodist Church, hindi ko ako magkakaganito. Alam ba ninyo ang itong magtatapos? Alam ba ninyo nakahikayat sa akin? Isang pastor na seminarian sa katauhan ni Elias Tabiento, isang tagapangasinan na hindi marunong managalog. Pero dahil sa pagnanasa niya makapaglingkod sa mga bata rito sa Children's Garden, ay tinanggap niya ang hamon at ako ang pinagtiyagaan niya. Kung may mga ka-eskwela ako dito na taga-Taytay, alam ng mga ka-eskwela ko na sa unang taon pa lamang hindi ako marunong magbasa, although I graduated, ay nagtapos ako ng grade 6. Pero sa tulong at biyaya, tulong ng Panginoon, kalampasan kong lahat yan. Kaya narito, nakita ninyo, sabay may bahay ko. Ayun.
Diligence, ayan si kapatid na Carol. Yan ay junior member ko. Si Jess Tama, sa John Mark, bata pa. Ngayon ay napakalaki at napakataas ng tungkulin niya sa Department of Energy. Yung mga pastor sa Philippine Annual Conference, naging instrumento ako para paano sila ay magpastor. Sige, ang may bahay ng ating mahal na obispo. Bible student ko po ang kanyang pamilya at yung ibang mga membro. Sa loob po ng 4 na taon ng pananatili ko sa NAC, United Methodist Church, ipinagmamalaki ko na ako ay merong itinanim at pinunla sa buhay, puso at damdamin ng bawat isa sa kanila. Maraming salamat po sa inyong pagpaparangal, sa inyong lingkod. Tunay na amin kung kaming sambahayan, wala lang sa inyo dito eh. Namiss ko po. Dahil active po siya dito. Kung paano kung nagsasalita noon, nagpa-participate sa anumang issue at discussion, ay ganoon din yung aking panganay na anak. Pero nasa Canada na po. Kaya ako'y nagpapasalamat, Obispo, sa pagkakataon binigay niyo sa akin. At naway patuloy kayong maging tapat din sa Panginoon sa pagganap ninyo ng tungkulin. Dahil ito po yung Bisaya na naging pastor ng Ilocano. Maraming salamat po, Pastor. Saludo ako sa inyo. Thank you, Pastor. Wow. Praise God. Pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan pa ng mahabang buhay. Ngayon naman si Reverend Bingayan. Pakinggan natin siya. Palakpakan natin si Pastor. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Wala sa aking hinagap na ako ay aabot sa ganitong kalagayan. Sa dahilan na noong August 25, ay na-stroke ako. Nadala sa ospital. 5 araw ako sa ICU. Comatose ng 7 hours. At halos 2 linggo sa ospital. At hindi lang yun, tapos itong February 27, muli ay na-heart attack ako. Hindi stroke pala eh, heart attack. Dahil kung stroke parang yung may clot sa brain, attack ako sa puso muli. 2 linggo at 5 araw sa ICU. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Mabot ako sa ganitong kalagayan. Abutin din ako ni Bishop Juan. Pero diba, ako'y nagpapasalamat din sa kanya. Nasabi niya sa akin na panalangin niya ako. Hindi lamang sa panalangin, kundi may suporta pa rin na tulong, may pinagkaloob ni Bishop Rudy Juan
Bishop Rudy Juan ay naging kasama ko sa seminaryo sa UPS noong 1979. First year siya, senior na ako. Tunay na pagpapala para sa atin. Buti na mo ng 67 years old. At noong 1965, una ako ang pastor bilang ang pastor. Failure ako sa isang church na hindi pumunta ang pastor. Ako ang failure doon. 18 years old ako. 1965, pagkatapos sa naging student pastor. Nag-aral din ako sa Philippine Christian College, 1966, 1967. Tapos umuwi ako ng Zambales. Pinagpatuloy ko ang AB, Liberal Art, sa Colombo College sa Olongapo. 1970, noong makilala ko ang maging asawa ko. Ako'y natutuwa. Si Bishop may concern siya sa kanya mag-isa at pastor. Kung ako'y magdigaw, 45 days lang kami. 18 to marriage. Nagagay asawa. At nagkaroon kami ng buka ng 5 anak. 2 lalaki at 3 babae. Ang pangalawa kong lalaki, ito yung pinaka-focal point ng decision ko sa ministeryo na kung ako'y magpatuloy o hindi. 11 years old pa lang yung pangalawa kong lalaki nung siya'y malulog sa beach. Ang siya'y namatay. Yung panganay, silang dalawa. Mabuti yung panganay ay marunong mga lukukoy. Ang pangalawa ay sinasakit niya. Parang may ibu-ibu sa tubig yung sabi niya, hindi ko makayanan, nailigtas yung kanyang kapatid. At siya ang nabuhay. Wala ako noon, ako'y nasa memorial service malayo ka sa Masinloc. Destino ako noon sa Palagi. At tanong sa akin, Pastor, kakayanin po ba? Ang sabi ko ay pinagkatiwala ko na sa Diyos sa lahat. At mula noon, ay patuloy sa ministeryo. 5 hanggang 8 taon ako sa iba sa Zambales. Estilo, Palawi ay 5 taon. At halos pinunta ako doon sa Zambales. Natapos noong 2002, ang 3 na yung aking college. Ang panganay kong babae ay magkuha ng nursing sa Mary Johnston. Noong 1994, 95, pagkatapos sunod-sunod yung 3 babae, nagka-college namin sa Maynila. Sabi nila sa akin, kung magawang parang tatay, sabi na ay lumikot kayo dito sa Manila para sila ay masubaybayan, masuportahan. Ang 2002, nung ako ay mapunta sa Mateo, hanggang 2007.
2002 hanggang 2007, 5 taon ako sa Makir. Nag-sabbatical leave ako ng 2007-2008 dahil yung nurse ko ay napunta na sa United Kingdom, UK. Bilang nurse, ay sinama kami magkasawa. Kaya nakapag-sabbatical leave kami at napunta sa United Kingdom. Amin na buwan na kami doon. Hirap din pala na napakalaki. Marahil ko na kuha yung paghihina ng katawan. At si Mrs. nung pauwi na kami, kaya ito na rin, karoon na rin siya ng sakit ng Parkinson. Kinakailangan pala sa mga ganyan kung bata ka pa para masanay ka sa labi. At pagkatapos noon ay napunta kami sa Park Homes. Tapos ang Park Homes, Muntinlupa. And then itong huli ay Holy Grace. At ako'y nagpapasalamat sa Lord Iglesia na aking napuntahan at pagpapala para sa aming pamilya. Ito ay kinikilala ko ang Diyos ay hindi kami binabayaan. At tulad ng sabi niya kay Josue, be strong and courageous. Ikaw ay magpakatatag, palakas, at sasamahan kita, hindi kita iiwanan. At tunay na ito ay aking naramdaman at sa gayon ay pauwi na rin kami sa Sambales. Maraming salamat sa inyo. Yun nga, maraming salamat kay Bishop Iwan. Nabutan din niya ako rito. Maraming salamat. Thank you, Reverend Pagdingayan. Salamat sa inyong katapatan sa paglilingkod. Ang Panginoong Diyos ay talagang matapat sa atin. He has His perfect time for all of us. Kasama kong dalawa ngayon sa kanyang retirement ay may we request one of you, siguro si Reverend Cañete, bumaba po kayo. Pastor, kasama na rin si Ma'am. Pwede bang dito po kayo sa harap? Yeah. Punta po kayo dito, Pastor. We request a young elder to please come forward. Yes. Tumuhan po kayo. Friends, in the book of Kings, we read the prophet Elijah's ministry, and we are blessed with this very great example for all of us. The stole, symbolic of our submission to God, fell upon the younger prophet Elisha in the spirit of Elijah, and his spirit rested upon Elisha. I now lay this beautiful stole on your shoulders, Reverend Cañete, and please rise up and transfer the same to this young elder.
Bibelin, I transfer this mantle from our generation to the young, indicating thereby that the responsibilities and dedication of the older generation will be put up and carried on by the young. The spirit of today's Elijah will rest upon today's Elijah. Palakpakan natin ang Panginoon. We who come after you take up the mantle, which falls upon us. May we inherit a double share of your spirit. I therefore, the prisoner of the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, making every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us all, who is above all and through all and in all. Amen and amen. Bumaba na po dito si Reverend Pagligayan. Mga kapatid, umarap po tayo sa kongregasyon. Friends, here are two great servants of the Lord. They've been faithful in the ministry of the church. Reverend Cañete served for 50 years and Reverend Paglingayan 48 years. We pray for both families. Ma'am Cañete and Ms. Cañete, who is Mrs. Paglingayan, who is not here, and also our young sister elder, the Elisha of today. Palakpakan po natin. Tayo po ay tumayo lahat at awitin po natin ang Hiligan Hilig o Blessing.